na mga babala sa papalapit na malakas na bagyo na yan, Super Typhoon na ang pangalan sa ngayon ay Haiyan. Pero pagpasok niya ng Pilipinas, Yolanda na po yan. Tandaan po natin na ilan sa mga pinakamatitinding bagyo ay gumagupit at puminsala sa ating bansa kung kailan papatapos na ang taon. At ang lakas sa ngayon ng Super Typhoon na tinatawag na Yolanda, pagpasok sa Pilipinas, tulad ng sinabi ni Mang Tani kanina, ay kaya pong magpataob ng mga malalaking puno at kayang paliparin ang mga bubong ng mga bahay. Narito ang pagtutok ni Cara David. Ilan sa mga tumatak na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ang bagyong Loleng noong 1998 na kumitil sa buhay ng mahigit 300 tao. 2004, nanalasa naman ang bagyong Yoyo. 2006 naman ang hagupitin ng bagyong Paeng ang Northern Luzon. Yan o, baby. Hindi lang yan ulo. Lampak ulo. Sinundan ito ng bagyong Reming kung saan mahigit 700 ang nasawi. Ipinakita naman ng bagyong Pablo noong December 2012 ang bangis ng 175 km/h na hangin. Pero nitong Oktubre, pumasok pa si Bagyong Santi na mas malakas pa sa Bagyong Labuyo sa taglay na hanging 185 km/h. Lahat ng mga bagyong ito labis na naminsala. Nabansagan pang Super Typhoon ang ilan. Pero sa kategorya ng Pag-asa, walang Super Typhoon. Mga taga-media lamang ang unang nagbansag nito sa mga napakalakas na bagyo. Pero kalaunan, inilalarawan na rin ng Pag-asa na Super Typhoon ang mga bagyong umaabot ng 215 km/h o higit pa ang lakas ng hangin. Sa Pilipinas kasi, 3 lamang ang uri ng mga bagyo at base ito sa lakas ng hangin at hindi sa dami o lakas ng ulan. Sa kategorya ng Pag-asa, Tropical Depression ang bagyo na may lakas ng hangin aabot sa 63 km/h. Mas malakas naman dyan ang Tropical Storm. Typhoon na ang tawag kapag lagpas 118 km/h ang lakas ng hangin. Pero ang ibang weather monitoring center tulad ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, may kategoryang Super Typhoon. Ito yung mga bagyong lampas 240 km/h ang taglay na lakas na hangin. Ang papasok na bagyong Yolanda, Super Typhoon na sa kategorya ng JTWC. Sabi naman ng Pag-asa, oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, baka umabot pa ng signal number 4 o lagpas pa ang itaas na babala sa ilang lugar. Grabe yung destruction na, yung mga matatangay pati ang mga puno, na matatanggal yung mga pananim, and then yung mga bubong matatanggal, ganun siya kalakas. At hindi lang matindi ang hanging dala ng bagyong Yolanda, malakas din ang ulang ibubuhos nito. Medyo malaki na po yan. Kung mag-landfall po dyan dito sa area po ng Eastern Visayas, sa laki po niyan, aabutin niya rin po yung area ng Mindanao at ilang bahagi po ng Southern Tagalog. Kaya naman maaga pa lang binubugbog na tayo ng paalala ng mga otoridad, maghanda at maging alerto. Cara David,